guys, welcome to ITS, Information Technology Skills. On this video, we're going to learn how to insert data from VB.NET to our database. So, ang database na gagamitin natin dito ngayon guys is Microsoft Access. So, in this video guys, we're going to continue our demo system. So, big sabihin yan, meron na tayong connection with the program and the database. So, nagawa natin tong connection na to dun sa first video natin on how to connect visualbasic.net to database, which is the Microsoft Access. So, kung hindi nyo pa yun napanood, ilalagay ko yung link dyan sa taas ng screen nyo or sa my description box para makita nyo yung code and mailagay nyo na rin dyan sa program nyo. So, yung connection po natin guys is nakalagay siya sa module. And dito sa Form 1 Designer natin, meron akong data grid view which is nalagyan ko na to ng connection dun sa first video po natin. And dinagdag na lang po natin tong mga controls na to. Okay, so these controls name txtid, txtlname, txtfname, CBO course, year level, section, and yung mga buttons po natin. So, ang gagawin natin guys, mag-add tayo or mag-insert tayo ng data. Depende po kung ano yung in-input ni user. Pagka-click ng add button, tsaka lang po may add yung data sa database natin and maloload siya dito sa my data grid view. Pag clinic naman yung cancel, ibig sabihin mawawala po yung mga data na in-input ni user. So, dito sa my database natin guys, dito sa my TBL course, dito natin kukunin mamaya yung mga pipiliin ni user na courses dun sa i-input niya na new student. So, ito po yung magiging code niya. So, kung gusto niyo pang matuto about kung paano maglagay ng items ng isang combo box from the database or from a table sa database, mag-comment lang kayo down below and susubukan natin yung gawan ng separate video. So, basically, dito mamaya sa my course na combo box na to, dito mailalagay yung mga courses na makikita natin or yung nakasave dun sa my TBL course. And yung mga controls na nandito ngayon guys, ito yung mga lalagyan ni user para yun yung ma-save din dun sa database natin. So, titignan natin yung database natin na TBL student. Yung stud ID, dito po siya sa my txtid. The last name and first name, itong dalawang text box na to. Yung combo box natin na course, that will be the C code or the course code. Then, the year and section na pipiliin ni user. So, ang gagawin natin mamaya, nag-separate yung year tapos section dito. So, i-concatenate na lang natin yan para isa lang yung ma-save dito sa my year and section na field. So, ngayon guys, lagyan na natin ng code yung button add po natin. So, double-click lang natin yan. Malalagay tayo ngayon sa my code view natin, btn add _ click. So, ito yung lalagyan natin ng code. So, copy this code muna and I'll be explaining yung ibig niyang sabihin. So, ngayon guys, meron muna tayong dinagdag na DA equals to new data adapter, select asterisk from TBL course where CDIS is equal to CBO code dot text. So, basically guys, kakailanganin muna natin kunin kung ano yung course code or the C code nung napili na course ni user. Okay? So, gamit ang data adapter, ilalagay natin yung SQL statement natin. So, meron tayo ditong work close, which is yun yung CDIS natin or the course description. Kasi course description ang naka-display dun sa CBO course natin. Pero ang kailangan nating i-save dun sa database is the course code. So, after having that, ilalagay natin siya sa isang dataset. So, itong dataset na to, i-fill niya yung data adapter natin. So, ano yung i-fill niya? Yung table na TBL course. So, gamit na lang muna tayo dito ng message box para makita natin yung course code nung
table course natin. So, we have here dset.table. Anong table? It is the TBL course. Pang anong row? It's row 0. Kasi, basically, isa lang yung makukuha niya dyan na row, magkakaiba sila ng description. Unless, meron tayong dalawang course na magkapareho yung description. Pag ganon, ang kukunin niya is yung first na data or dun sa row 0 po natin. So, ano ang i-display niya? It's the first item. Ano ba yung first item natin? Yun po yung C code or the course code. Subukan natin i-run ito. So, dito guys, pili muna tayo ng course. Yun pa lang yung nakalagay dun sa BTN ad po natin. So, let's say we have BSCS Computer Science. Pag-click natin ng ad, meron tayong message box na BSCS. Yun kasi yung course code nung BS in Computer Science. Try natin yung BS in Information Technology. Wrong spelling pa yung nakalagay dito. Pasensya na lang po. Okay, so click natin yan. Then click natin tong add. Ang message box is BSIT. So ngayon, okay na tong code natin. Napipili na po niya or nakukuha na niya yung course code. So, ang gagawin natin, tanggalin na lang natin tong message box. Iwanan natin tong part na to. Okay, so ilagay natin yung course code sa isang variable. So, lagay na lang natin siya sa variable C code as string. Okay? Kasi string naman talaga yung course code po natin, just like BSCS, BSIT, and others. Dalawa lang kasi nakalagay dun sa database natin. So, pwede nyo dagdagan yun later on. Then, after that, itong year and section naman ang kailangan nating i-concatenate or pagsamahin. So, paano natin gawin yun? Gumamit ulit tayo ng isang variable. So, sabihin na lang natin, meron tayong variable year and section as string ulit. I-concatenate lang natin yung dalawang combo box. Okay, so ganito lang siya guys. Kunin natin yung napili na year level, depende po sa CBO year natin, plus CBO section. Okay, so plus sign is used for concatenation. So, meron na tayong course code, year and section. Yung ibang data, kukunin natin dun sa text box. Okay, so ready na tayong mag-add ng data natin dun sa database. So, copy again this code. Okay, ngayon guys, ito yung dinagdag natin na bagong code. So, kung makikita natin, meron tayong bagong variable na dineclare name com. Okay, so this com is used to insert the OLEDB command. And ito po yung connection po natin. I-call na lang natin siya. So, this connection or this function, makikita natin yan dun sa may module po natin. So, ang gamit ng function na to is tatanungin niya kung ano ba yung current state ng connection natin, nung database po natin. Kung naka-close siya, i-open po niya yon. Kasi, syempre, hindi po natin pwedeng magdagdag ng isang data dun sa database kapag naka-close yung database. So, kailangan niyang i-open. Then, after that, we're going to have our OLEDB command. So, dito, sasabihin lang natin na gagawa tayo ng bagong command. Itong com is equals to new OLEDB command. Kasi meron tayong bagong command. Then, the connection of this OLEDB command is kukunin niya dun sa connection po natin na nakalagay dun sa my module. So, kung hindi nyo pa po napanood yung module natin or how to create this module or how to connect your database and your program, lalagay ko ulit yung link dyan sa my description box or dito sa taas ng screen nyo. Then next, we have here the com.command text. So, ano ba yung command na gusto nating ibigay dun sa OLEDB command po natin? We're going to use the insert into na SQL statement. So, this SQL statement is used para makapag-insert tayo ng data dun sa specific table na gagamitin natin or kukunin natin. So, we have here insert into, saang table ba? It is TBL student. So, ano yung mga values na gusto nating i-save
dun sa TBL student po natin. So, gamitin lang natin to and parentheses. So, these are the values na gusto nating isave dun sa TBL student po natin. We have here single quote, double quote, ampersand. Ito po yung starting operator para makakuha tayo ng data dun sa mga text box po natin or dun sa variable natin. So, yung first na isi-save po natin is the txt ID. So, when you are saving a data dun sa database nyo, make sure na tama yung pinaglalagyan nyo. So, the arrangement dito sa my values dun sa insert into natin, yun din po yung arrangement ng pagkakasave dito sa my database. So, yung value ni txt_id, yun po yung maisisave kay stud_id. Then we have again, single quote, double quote, ampersand, the txtl name, kung ano yung nakalagay doon na last name, yung in-input ni user, yun po yung masisave dito sa l name na field po ni txt student, and close that with ampersand, double quote, single quote. Then followed again by txt fname, yun po yung masisave dito sa fname sa my field po natin sa database. Then we also have yung C code po natin. So, dito sa C code, makikita natin na wala na po siyang .text kasi ito po yung variable na create natin kanina. Same dun sa year and section po natin. So, kung di nyo maalala, ito po yung mga nilagay natin, the C code and year section dun sa may dulo. So, always enclose that with double quote, single quote. Tapos yung parentheses po nung value po natin and enclose that with another double quote. So, itong double quote na to, yun po yung pair nitong nasa una. So, always pair your double quote or the single quote or yung parentheses nyo po para hindi po kayo malito. We have here command or com.execute non-query. So, ibig sabihin nung execute non-query guys, it will execute the SQL statement dun sa command text po natin and return number of rows affected. Then we have here another function named populate. So, ang gagawin nitong populate is yung nandito po sa taas. So, ibig sabihin lang nito guys, is i-update niya yung data grid view po natin para makita natin kung talagang na-save po yung in-add natin na student dun sa database para hindi na tayo mag-open ng database. So now, let's try to run this program. So dito sa student ID, let's say 17-001. Then the last name, sabihin natin ITS. Yung first name, sabihin natin info tech skills, yung course, BS in Computer Science, year, first year, section, let's say A na lang muna, then let's click add. So, pagka-click natin ng add guys, makikita nyo na naidagdag na to dito sa my database po natin or dun sa my data grid po natin. So, ganun lang po yung button add. Dito naman sa my cancel guys, lagyan na lang natin siya ng code. Ibig sabihin, i-clear niya lang po yung mga text na in-input ni user. So, punta tayo dito sa My Design View natin. Double-click na lang natin yung button cancel and copy this code. So, dito guys, sa my BTN clear naman natin, we added txtid.clear, txtlname.clear, txtfname.clear. So, ibig sabihin nito guys, i-clear niya yung laman ng text box po natin. Tapos, dun sa mga combo box naman, nilagay natin is selected index equals to -1. So, pag -1, wala ulit nakasulat dun sa my combo box po. So, try natin to. So, try na lang natin maglagay ng kahit anong data na lang kasi i-clear lang naman natin. Then, pili lang tayo. So, sabihin natin meron tayong mga data na ganyan. Then, click natin yung cancel. Kikita natin, bumalik ulit siya dun sa my original na form po niya. So, that's it guys. So, if this video helps you, don't forget to give it a like. And kung gusto mo pang matuto about other programming stuff and dun sa my update and edit po natin on vb.net, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!